Sa isang maruming iskinita sa Tondo, nakatira si Bebang. Isang babaeng 26 na taong gulang, payat at bitbit ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Madumi din ang suot niyang bestida dahil sa maghapong paglalabaw pang may makain. Ang asawa niyang si Carding ay isang tambay na walang trabaho. Puro sugal at alak ang inaatupag. Kung minsan, hindi na niya alam kung asawa pa ba siya o alipin na lang ng taong dapat sana'y nagmamahal at nagtatanggol sa kanya. Tuwing gabi, madalas marinig ni Bebang ang hampas ng 2x2 sa mesa. Kasabay ng mura at sigaw ni Carding dahil sa pagkatalo sa tong-its o sabong. Siya ang nagsisilbing tagabuhat ng lahat, sa pamilihan, sa bahay, maging sa mga sugat ng asawa kapag napapasabak ito sa gulo. Ngunit sa kabila ng lahat, pinipili pa rin niyang manahimik dahil iyon ang nakasanayan niya simula nang sila'y ikasal. Isang gabi, matapos ang inuman sa kanto, umuwi si Carding na lasing. Amoy alak, pawis at usok ng sigarilyo ang buong katawan. Walang paalam na ibinagsak nito ang sarili sa upuang kawayan at ngumisi ng malademonyo. "Bebang," garalgal na boses nito. "May magandang balita ako sa'yo." Sanay na si Bebang sa mga magagandang balita ng asawa na laging nauuwi sa utang o gulo. Hindi na siya nagtanong at nagpatuloy na lang sa paghuhugas ng plato. Ngunit hindi siya nakaligtas sa sumunod na salita. "May alok si Raul." Tumigil siya, humarap at kita niya ang dilim sa mga mata ni Carding. "Bibilin ka niya. 1,000,000 kapalit ng isang gabi." Nabitawan ni Bebang ang plato. Nabasag yun sa sahig, kasabay ng pagkabasag ng kanyang pagkatao. Hindi siya makapaniwala sa narinig. "Carding, asawa kita. Paano mo nasasabi yan?" sabi ni Carmela, gamit ang nanginginig na boses. Lumapit si Carding kay Carmela at sinipat siya nito mula ulo hanggang paa. Tila namumuhi sa kanya at may kasamang pandidiri sa bagay. Naging mag-asawa lamang sila dahil minanipula ni Carding ang mga magulang niya. Pinakasal sila kapalit ng 2 baka at baboy. Ngunit dahil wala siyang kakayahan na mabigyan ng anak ang asawa, dun na ito nagbago. 1,000,000, Bebang. Isang gabi lang. Ano ba naman yun kumpara sa kahirapan natin, di ba? Gusto mo bang mamatay tayo sa gutom? Sigaw nito sa mismong pagmumukha ni Carmela at saka pa hinawakan na magkabilang balikat niya. Napangiwi si Carmela sa sakit kasabay ng pagpatak ng mga luha niya. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Asawa mo ko. Paano mo nagagawang bigkasin yan sa mismong bibig mo? Kahit mamatay tayo sa gutom, ay hindi mo to dapat ginagawa. Di mo ba alam kung gaano karami ang utang natin? Papatayin nila ako kapag hindi ako nakabayad. Gusto mo ba ako makitang mamatay? Pumatak ang luha sa pisngi ni Carmela. Pero sa halip na maawa sa kanya ang asawa, ay mas lalong lumakas ang kapit nito sa braso niya. Wala siyang magawa nang itulak siya nito sa maliit na kama. "Isang gabi lang," bulong ni Carding. "Pagkatapos noon, babahan ng pera sa mesa natin." "Bakit mo ba ako pinaparusahan ng ganito? Hindi pa ba sapat na hirap na ako sa buhay natin?" "Sa palagay mo ba, ginusto ko to? Kung alam ko lang na wala kang kwentang babae, ay hindi ko na sana ginawang pambayad ang baboy at baka ko noon. Hindi mo nga ako mabigyan ng anak, di ba?" Heto na naman sila. Sa paulit-ulit na dahilan ng away nila, ang hindi pagkakaroon ng anak. Ginawa na lahat ni Carmela upang magkaroon sila ng anak, ngunit hindi talaga pinalad. Sa 5 taon nila mag-asawa, ay hindi talaga sila biniyayaan. "Hindi ko naman ginusto na hindi ka mabigyan ng anak. Pero sana naman maisip mo na nahihirapan din ako. Sabik din ako sa bata, pero para ibenta mo ako sa kumpare mo. Ay, sobra naman." "Sumasagot ka na ngayon?" Mas lalong namula ang mata ng asawa niya sa matinding galit. Nagsimula ng kabahan si Carmela, lalo na nang kunin nito ang maliit na bungkos ng kawayan. Nagsimula ng manginig ang buong katawan niya sa takot habang nakatitig sa pamalong, ilang beses nang tumama sa katawan niya. "Hindi mo ako susundin? Ako ang lalaki sa pamilya natin. Kapag sinabi ko na gawin mo dahil yun na lang ang magiging silbi mo. Sawa na akong pakainin ka tapos wala akong mapala." Hindi ko magagawa ang gusto mo." "Anong sinabi mo?" "Hindi ko magagawa, aray!"
Malakas na hiyaw ni Carmela nang tumama ang kahoy sa braso niya. Halos mamilipit siya sa sakit dahil hindi pa hilom ang mga sugat niya roon. Maawa ka, Carding. Hindi mo ako pwedeng ibenta sa kumpare mo dahil demonyo lamang ang may kayang gumawa ng ganong bagay. Wala akong pakialam. Pera ang usapan dito, Carmela. Pera na 1,000,000 ng isang gabi mo lamang, kaya sumunod ka sa gusto ko kung ayaw mong mapatay kita. Sigaw na lamang ng sigaw si Carmela habang patuloy sa pagtanggap ng mga hampas galing sa mismong asawa. Wala siyang magawa kundi ang magmakaawa o humiling sa Diyos na sana'y may isang taong magligtas sa kanya sa impyernong buhay. Tumigil lamang si Carding nang tuluyan ng mawala ng malay ang asawa. Sugatan at duguan ito. Ngunit kesa dalhin sa ospital ay kinuha pa ang perang kinita ni Carmela sa maghapong paglalaba. Tsaka walang habas na umalis sa bahay na yun nang hindi man lang ginapang ng konsensya. Mahinang umuungol si Carmela ng magising. Ang ulo niya ay mabigat, ang braso niya ay puro pasa at may bahid pa ng tuyong dugo. Sumisilip ang araw sa mga butas ng bubong at bawat sinag ay tila nanunusok sa namimigat niyang mata. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na walang malay, may isang gabi o baka 2 araw na. Ang tanging alam niya, masakit ang buong katawan niya at wala na si Carding. Carding? Mahina niyang tawag, pero tanging alingaw-ngaw lang ng sarili niyang boses ang sumagot. Tahimik ang paligid. Wala nang mga sigaw. Wala nang amoy ng alak. Sa lamesa, may natuyong kanin, ilang piraso ng isda at isang sobre. Dahan-dahan niya itong binuksan at doon bumungad ang isang papel na may sulat kamay ni Carding. Bebang, ayusin mo ang sarili mo. Papunta si Raul mamayang gabi. Huwag kang mag-inerte. Isang gabi lang. Gagawin mo to para sa atin. Para sa buhay natin. Carding. Nanlalambot ang tuhod niya at halos hindi makahinga. Gusto niyang sumigaw, tumakbo, pero saan siya pupunta? Wala siyang pera, walang kamag-anak, at ang katawan niya ay halos hindi makagalaw. Ang lalaking dapat magpoprotekta sa kanya. Siya pang mismong nagtulak sa kanya, sa impyerno. Lumipas ang maghapon na walang kain, puro luha, hanggang sa dumilim na ang langit. Ang hangin ay malamig, at sa bawat pag-ihip nito, tila may dala itong kaba-takot. Ipipikit sana niya ang mga mata nang bigla niyang marinig ang tunog ng sasakyang huminto sa labas. Tumayo siya kahit masakit ang bawat galaw ng buong katawan niya. Dinig niya ang yabag ng sapatos, mabigat at marahan. Bumukas ang pinto at doon niya unang nakita si Raul. Kumabog ng mabilis ang dibdib niya dahil ito ang kumpare nila kung saan ibinenta siya ni Carding. Matangkad ito, matikas at kahit may edad ng kaunti, halata pa rin ang tikas ng katawan. Mamahaling pabango ang bumalot sa hangin. Isang amoy na banyaga sa maruming barong-barong ni Carmela. Nakasuot ito ng puting polo, may hawak na sobre ng pera at malamig ang titig na ibinato sa kanya. Magandang gabi, Carmela. Anito, sa mababang tinig. Handa ka na ba? Halos mamilipit siya sa takot. Magandang gabi, kumparing Raul. Nakiusap na po ako kay Carding pero... Wala ka na dapat sabihin. Tumigil ito at inilapag ang sobre sa mesa. 1,000,000. Kagaya na napag-usapan namin. Hindi makatingin si Carmela. Sa halip, niyakap niya ang sarili niyang nanginginig ang katawan. Hindi ko po kaya. Pakiusap lang. Huwag niyo akong pilitin. Wala akong balak na pilitin ka. Lumungon si Raul sa kanya. Seryoso, malamig, ngunit may kakaibang pagnanasa sa mga mata. Pero isipin mo, 1 gabi lang to. Pagkatapos nito, wala ka nang iintindihin. Makakalaya ka sa kahirapan mo. Pasensya na po pero hindi ko talaga kayang ipagkaluluang dangal ko. May asawa na rin ako, Raul. Pasensya na talaga. Hindi ko makakaya. Tumigil siya sa kanyang sinabi nang bigla na lamang hawakan ni Raul ang braso niya. Ayoko na marinig ang mga salitang yan, Carmela. Bayad na ang unang gabi mo. At hawak na ni Raul ang pera. Di ako papayag na hindi kita matikman ngayong gabi. Sabi ng lalaki. Nataranta si Carmela nang umpisahan nitong buksan ang pagkalalaki at sapilitang ipahawak sa kanya.
Bitawan mo ko! Hayop ka! Sa tingin mo ba, papayag ako na hindi man lang kita matitikman? Ang tagal na kitang pinagnanasaan, Carmela. Di ako papayag na di ka magiging akin ngayong gabi. Ang malakas na tili ni Carmela ang umalingaw-ngaw sa kalaliman ng gabi, pero walang sumubok na tumulong sa kanya. Ang malakas niyang iyak at pagmamakaawa ang umubos sa boses niya, ngunit hindi nito napigilan ang pagpapak ng lalaki sa liig niya. Nahawakan na rin ang kanyang dibdib na siyang mas lalong gumimbal sa kanya. Hayop ka! Hayop ka! Malakas niyang sigaw. Napansin niya ang bote sa tabi niya at buong lakas niya itong kinuha at hinampas sa ulo ng lalaki. Sa lakas nun ay nawalan ng malay si Raul at bumagsak sa lapag. Nanginginig ang buong katawan ni Carmela. Hirap man sa paglalakad ay pinilit niyang makatayo upang makatakas sa impyernong yun. Hawak niya ang sirang damit at tila wala sa sariling tumakbo sa daan. Panay pa rin ang buhos ng luha niya at pagmamakaawa, ngunit wala man lang tumulong sa kanya. Hanggang sa bigla na lamang bumagsak ang buong katawan niya sa basa at malamig na simento. Ang huling nakita niya ay ang maputing kamay at malaking katawan na bumuhat sa nakakaawa niyang katawan. Magaan ang pakiramdam niya, tila ligtas sa mga kalong ng lalaki sa kanya. Dala ng paghihirap, gutom, sakit ng mga pasa niya, tuluyang nagpalamon si Carmela sa dilim. Sa kabilang banda naman ay hindi maiukit ang mukha ng dalaga habang sinisermo na ng binatang tahimik lamang na nakatitig sa walang malay na si Carmela. Ang binatang ito ay si Sebastian, isang kilalang abogado sa buong bansa. Ang lalaki ang nakakita ng nakakaawang si Carmela. Hindi na ito nagdalawang isip na iuwi ang babae dahil inaapoy din ito ng lagnat. Hindi lamang yun, dahil kitang-kita ng mga mata niya ang pang-aabuso at pagtangkang, panghahalay na talagang nanuot sa kalamnan niya. Kuya, paano kung masamang babae siya? At ginagawa niya lang to para makapangbiktima. Hindi mo ba naiisip na delikado ang panahon ngayon? Shut up, Celine. Hindi ka talaga nakikinig sa amin ni Mommy, kaya naman hindi natahimik ang buhay mo eh. Hindi mo ba nakikita, kuya? Paano kung masamang babae talaga yan? Sabi nitong muli. Wala ka nang pakialam kung masamang tao siya o hindi. Mabuti pa lumabas ka na kung puro putak lang ang gagawin mo. Kuya, alam mo naman silosa ang nobya mo, di ba? Tapos magdadala ka pa ng ibang babae. Pwede mo naman yan dalhin sa ospital at iwanan. Hindi mo na iniisip ang mararamdaman ni Ate Clara. Muling sigaw ng kapatid. Nagpanting ang tenga ng binatang si Sebastian, ngunit bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pintuan ng silid. Inluwano ng nobya na si Clara na parang anghel na bumaba mula sa langit sa pagiging inosente. Love, anong nabalitaan ko na nag-uwi ka rin ng babae dito sa bahay mo? Bungad niya kay Sebastian. Napako ang mga mata ng babaeng si Clara sa walang malay na si Carmela. Dumilim ang mga mata niya nang makita ang maamo nitong mukha. Ang inosenteng mukha kahit na natutulog, na alam niyang tipo at hilig ni Sebastian. Hindi napansin ang nakakaawang lagay ng dalaga. Inulungan ko lang siya. Tipid na usal ni Sebastian. Ate Clara, kausapin mo nga yan si kuya na paalisin niyang babaeng yan dahil hindi naman namin yan kilala eh. Paano kung masamang tao siya, di ba? Singit ulit ni Celine. Ako nang bahala, Clara. Baka naman may mahalagang dahilan ng kuya mo kaya niya tinulungan ng babae. Hayaan natin siya at hindi rin maganda ang lagay ng babae. Anya, kahit sa loob-loob ay nagpupuyos sa galit. Nang sa wakas ay natapos na ang doktor sa pagtingin at paggagamot sa lagay ni Carmela, ay iginaya siya ni Sebastian sa pribadong lugar. Dito niya ipaniliwanag ang lagay ng babae. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa, sir. Di maganda ang lagay ng babae. Sa edad at laki niya, malnourished siya. Panay pa sa at bugbog rin ang katawan niya. Maswerte siya dahil hindi nagkaroon ng internal bleeding. Base din sa napansin ko, parang may nangyaring pamimilit. Ani ng doktor. Tahimik lamang si Sebastian, ngunit nagpupuyos ang dibdib nito sa matinding galit. Awang-awa siya sa dalaga. Sa ngayon ba, mabuti ng kalagayan niya. Sa ngayon, konting pag-aalaga at pakainin siya ng masustansya para makabawi agad ang katawan niya. Mauna na ako, sir. Tawagan mo na lang ako kapag nagkaroon ng problema. Ani ng doktor bago lumabas sa opisina ni Sebastian. Siya si Sebastian, 30 years old at isang sikat na abogado sa Pilipinas. Nakakalula ang kayamanan niya dahil pinanganak na rin na may gininto ang kutsara sa bibig.
Meron siyang kasintahan na nais ipakasal sa kanya ng lola na si Clara. Maganda at perpekto ang buhay ni Sebastian. Ngunit nang gabing makita niya ang dalagang nagmamakaawa at masama ang lagay, ay unang beses siyang nakaramdam ng emosyon. Takot at kaba ang mga emosyon na una niyang naramdaman. Naglakad pa siya patungo sa round table na nasa gitna ng opisina niya. Nagsali ng alak sa baso at walang pag-aalinlangang nilagok yun bago siya nagpasya na ipaimbestiga ang naging buhay ng babae. Kinaumagahan, unti-unting bumuklat ang mga mata ni Carmela. Ang unang tumambad sa kanya yung mamahalin at malaking chandelier na nakasabit sa napakataas na kisame. Sa unang pagkakataon ay hindi masakit ang katawan niya dahil na rin sa napakalambot na kutsyon. Nahihilo man at medyo masakit pa ang katawan ay dahan-dahan siyang bumangon. Nasapo niya ang sariling ulo nang biglang kumirot yun. Nasaan ako? Mahina niyang bulong at gamit ang namamaos na boses. Inikot pa niya ang mata sa silid kung nasaan siya. Mamahalin ang bawat gamit. Hindi may pagkakaila na mayaman ang may-ari ng bahay kung nasaan siya ngayon. Nanlalambot man, pinilit niyang makalabas ng silid hanggang sa maamoy niya ang bawang sa sinangag. Bigla siyang natakam kaya naman sinundan niya ang pinagmumulan ng amoy hanggang sa dalhin siya ng mga paa sa isang malaking kusina. Nagtama pa ang mga mata nila at medyo nagkagulatan. Nakaramdam ng matinding kahihiyan si Carmela dahil sa itsura niya ngayon. Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya na makarating dito. Hinahanap ko po kasi ang daan palabas ng mansyon. Maraming salamat din po pala sa pagligtas sa akin. Anya. Maupo ka na at kumain. Po? Nagtakang tanong ni Carmela. Kumain na muna tayo. Mamaya na natin pag-usapan yan. Pero hindi niyo po ako kilala. Carmela. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Carmela nang banggitin ng gwapong binata ang pangalan niya. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko, sir? I have my ways. So umupo ka na para makakain ka na. At pag-uusapan natin mamaya ang tungkol sa pagligtas ko sa'yo. Hinapag pa ng gwapong binata ang plato na puno ng sariwang prutas ng papaya. Natakam si Carmela, kaya naman kahit nahihiya ay umupo na siya at sumandok ng pagkain. Para siyang patay gutom sa dami ng subo niya at mabilis na pagmuya. Napaluha pa siya habang kumakain dahil ngayon na lamang siya nakakain ng masarap at maayos na pagkain. Daan-daan lang, dahil marami naman to, di ko mauubusan. Malamig na saad ni Sebastian. Lumuluhang tumango na lamang si Carmela bago ipinagpatuloy ang pagkain niya. Matapos niyang kumain ay iginiya din siya ng binata papasok ng banyo at binigyan ng isang simpleng dress at sapin sa paa. Ngayon na maayos na ang itsura ni Carmela ay hindi niya makilala ang sarili. Ang balat niya na napakakinis kahit namure na siya dahil naging tambay sa initan dahil sa paglalaba. Ang buhok niyang nagmamantika at hindi nagsusuklay ay napakabango at napakalambot na ngayon. Isama pa ang mukha niyang akala niya ay pangit siya, ngunit marungis lang pala. Eto pala ang itsura niya. Are you done? Biglang katok ng binata na hindi pa niya kilala. Nagmamadali siyang lumabas ng banyo at nang makita siya ay napatigil din ito at titig na titig sa kanya. May dumi po ba ako sa mukha, sir? Alanganin pa niyang tanong. Wala naman. Tara na sa opisina ko. May pag-uusapan tayo. Anito, at saka na sila nagtungo sa opisina. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. At gusto ko lang itanong kung ano nangyari sa'yo ng gabing matagpuan kita. Alam ko mahirap sa'yo to pero kailangan ko malaman para na rin matulungan kita. Ako nga pala si Sebastian at isa akong abogado. Sabi ni Sebastian na nagbigay ng kaunting kisap sa mga mata ni Carmela. Talaga po? Isa kang abogado? Pwede niyo po ba akong matulungan na makawala sa asawa ko? Anong ginawa ng asawa mo sa'yo, Carmela? Doon na napatigil si Carmela nang maalala ang bangungot na nangyari sa kanya. Nanginginig ang buong katawan niya nang maalala kung paano siya halikan ng kumparing si Raul. Napansin naman yun ni Sebastian kaya naman hinawakan niya ang kamay ni Carmela upang pakalmahin. May asawa po ako, sir. Si Carlo.
Oo, Carding, kung tawagin. Mahal ko naman siya ngunit nagbago ng lahat sa kanya. Nung hindi ko siya mabigyan ng anak, nalulung siya sa bisyo at malaki na rin ang pagkakautang namin hanggang sa naisip niya akong ibenta sa kumpare namin. Ano pa? Anong ginawa sa'yo ng gabing yun? Nangungusap na ang mga mata ni Carmela sa sakit nang balikan ang bangungot na yon. Subalit kailangan niyang magpakatatag kung gusto niyang makalaya sa impyernong buhay. Sinubukan niya akong puwersahin na angkinin ng gabing yun. Nakatakas lamang ako, sir. Pero pwede niyo po ba akong tulungan? Pwede po akong manilbihan dito sa mansyon niyo kasi wala po akong pambayad. Gusto ko lamang po mapawalang bisa ang kasal namin ni Carding. Hindi kayo kasal. Mahinang sambit ni Sebastian. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang alam ko po, kasal kami sa kasalang bayan. Base na rin sa record ng kasal niyo, walang kasal na naganap. Wala kang asawa, Carmela. Ang kasalang bayan ay hindi rin naman ito magiging mabisa kung hindi mayor ang nagkakasal. Sino ba nagkasal sa inyo? Ang tiyo niya, sir. That's why walang kasal na naganap. At tungkol sa hinihingi mong tulong, tutulungan kita na pagbayarin ng mga may kasalanan sa'yo. Ang tanong ko lamang ay, handa ka bang ipakulong ang asawa mo? Seryosong tanong ng lalaki sa kanya. Hindi makasagot si Carmela dahil kahit papano ay minahal niya si Carding. Mabuti itong tao noon bago pa maging dilubyo ang buhay nila. Subalit kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung hindi na rin maganda ang naging buhay mo, lalo na nang ibenta siya, ay hindi na sapat ang salitang mahal. Uulitin ko, kapag pinakulong ko ang asawa mo, hindi mo naman siya babalikan para palayain, di ba? Dahil kahit magmakaawa ka sa akin, Carmela, hindi ko palalayain ang hayop na sumira ng buhay mo. Lumunok muna si Carmela bago diretsahang tumingin sa binata. Ito na marahil ang sagot na matagal niyang dalangin na makawala sa impyerno. Opo, sir. Gusto ko pong makulong ang mga taong gumawa ng masama sa akin. Matatag niyang sabi. Good. Nakangiting saad ni Sebastian. Isang buwan na rin simula nang tumira si Carmela sa mansyon ni Sebastian. Siya ang kasakasama ng binata. Ngunit hindi maramdaman ni Carmela na isa lamang siyang kasambahay dahil inaasikaso siya ni Sebastian. Habang tumatagal ang ganitong trato sa kanya ni Sebastian at unti-unting ginigising nito ang isang emosyon na kay tagal niyang nilimot. Pero sa kabila ng kabaitan ni Sebastian ay siyang kabaliktaran ng nobya nito at ng kapatid na si Clara at si Celine. Ano pa bang ginagawa mo dito? Hindi bang sabi ko sa'yo malis ka na at huwag ka nang magpapakita sa kuya ko? Ang kapal din talaga ng mukha mo. Hasik ni Celine. Yumuko lamang si Carmela at tiniis ang masasakit na salita dahil hindi siya pwedeng umalis sa puder ni Sebastian. Ito kasi ang tanging tao na makakapagprotekta sa kanya. Aalis lang ako kapag si Seb na ang nagpaalis sa akin. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Hindi ka ba naaawa sa sister-in-law ko? Nagiging dahilan ng pag-aaway nila'y ikaw. Kapag hindi natuloy ang kasal nila, ako mismong magpapakulong sa'yo. Pero wala naman ako masamang ginagawa, Celine. Narito ako dahil tinutulungan ako ng kuya mo. At narito rin ako upang pagsilbihan siya kapalit ng pagtulong niya sa akin. Hindi ka kailangan ng kuya ko. Pwede kanyang tulungan na hindi ka tumitira dito sa mansyon niya. Wala ka talagang delikadesang bubita ka. Nakakasira ka ng relasyon, oh. Tinulak pa siya ni Celine kaya naman bahagya siyang napaatras. Tumigil lamang ito nang lumabas si Clara sa opisina ni Sebastian nang umiiyak. Mabilis namang lumapit si Celine rito upang aluhin at tanungin kung anong nangyari. Subalit, bigla itong naglakad palapit kay Carmela. Kaya naman bahagyang umatras si Carmela sa takot. Hindi ko hahayaan na makuha mo sa akin si Sebastian, Bubita. Ikaw ang dahilan kung bakit niya ako tinatanggihan ngayon. Pero huwag ka maging kampante. Dahil sisirain ko ang buhay mo hanggang sa hilingin mong hindi ka na sana nabuhay sa mundo. Gigil pa nitong sigaw bago naglakad palabas ng mansyon. Naiwang tulala si Carmela at naguguluhan dahil narito lamang siya dahil sa tulong. Ngunit nakakasira na siguro siya ng relasyon ng dalawa dahil sa pag-aasikaso ni Sebastian sa kaso niya. Nakaramdam ng kakaibang konsensya at lungkot si Carmela. Kaya naman naisip niyang
Kailangan na rin talaga niyang umalis rito. Kinabukasan ay pagod si Sebastian na umuwi ng mansyon. Kailangan niyang makita si Carmela dahil ang dalagang ito ang pumapawi sa lahat ng pasanin niya sa buhay. Ang dalagang ito ang nagparamdam sa kanya na may puso din pala siya. Sa isang buwan na kasama niya ito ay mas lalong tumindi ang hangarin niyang angkinin ang babae. Subalit, hindi niya pwedeng gawin ito dahil ayaw niyang matakot ito sa kanya. Tungkol naman sa kaso niya ay nagbabayad na ang mga umaalipustat na nakitrito. Ginawa na lamang niyang dahilan na nasa proseso pa upang makuha niya ang loob ni Carmela. Oo, hindi siya santo o mabuting tao dahil ginagawa niyang lahat ng ito upang makuha si Carmela. Ngayon lamang siya nagkaroon ng interes sa babae. Kaya naman hindi siya titigil hanggat hindi ito nagiging sa kanya. Gabi na rin nang makauwi siya ng mansyon at may dala siyang maliit na cake. Pasalubong niya kay Carmela. Ngunit pagpasok pa lang niya sa loob ng mansyon ay walang sumalubong sa kanya na Carmela. Nagtaka siya at kinabahan, kaya naman nagawa niyang halugugin ang buong mansyon. Ngunit wala ni bakas ni Carmela sa buong mansyon. Nagmamadali siyang lumabas ng tiimbagang dahil mukhang nilayasan siya ng babae. Samantala, malungkot na naghihintay si Carmela sa terminal ng bus pauwi ng probinsya. Masakit man at nakakatakot man ay kailangan niyang umuwi sa bahay nila ni Carding. Napagpasyahan din kasi niya na kailangan niyang iwanan ang magnobya. Ngunit nang tumigil ang bus na sasakyan at papasok na siya roon, ay bigla na lamang may pumigil sa kanya. Nang lingunin niya ito, ay nanlaki ang mga mata niya nang makita si Sebastian na pawisan at basa dahil na rin sa lakas ng ulan. Sir? Ano pong ginagawa mo dito? Tanong niya. Hindi sumagot si Sebastian bagkus hinila siya nito paalis roon. Gerin, malamig ditong utos kay Carmela. Po? Pero sir, maiiwanan po ako ng bus at saka ano pong ginagawa niyo dito? Tanong niya muli. I said Gerin. Umalingaw-ngaw pa ang boses ni Sebastian. Dahil na rin sa takot ay pumasok ng walang kuskus balungos si Carmela sa loob ng sasakyan. Kinakabahan siya dahil ramdam niyang galit ito dahil na rin sa tuli ng pagpapatakbo niya sa sasakyan. Sir, bakit parang galit ka? Nag-away ba kayo ng nobya mo? Pasensya na po kung nasira kayo dahil sa akin. Shut up. Medyo nakaramdam ng inis si Carmela dahil tila galit nga ito sa kanya. Sir, ibaba niyo na po ako. Hindi na po ako babalik sa mansyon niyo. Maraming salamat po sa tulong niyo pero hindi na po kaya ng konsensya ko na nag-aaway kayo ni Ma'am Carmela nang dahil sa akin. Kaya rin ba ng konsensya mo na iwanan ako ng ganun lang? Po? Pasensya na po. Hindi po ako nakapagpaalam. Sa palagay mo ba, maayos ng sorry mo ang galit ko ngayon? Bakit ka galit? Umalis lang ako dahil nararamdaman ko na nagiging dahilan ako ng pag-aaway niyo. Tama naman sila. Hindi dapat humiling ng sobra. Kaya, pasensya na po. Hingi ng paumanhin ni Carmela. Nag-aaway kami dahil pinipilit niya ang sarili niya sa akin. Kahit di ko naman siya mahal. Wala akong planong pakasalan siya. Kaya naman nagagalit siya sa akin. Hindi ka dapat umalis nang walang paalam sa akin. Pero tama naman kasi sila na masyado na akong abusada kung inaasa ko sa iyo lahat ng mga pangangailangan ko. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, Seb. Pero hindi na rin tama na nagiging dahilan ako ng alitan niyo ni Clara. Mariin na napapikit si Carmela nang biglang nagpreno si Sebastian. Malakas pa rin ang ulan sa labas, tila may bagyong paparating. Malalim na rin ang gabi at malalakas ang kulog at kidlat. Hindi mo pa rin ba ako maintindihan kung bakit ko ginagawa ang mga bagay na to? Bigla na lamang kumabog ang dibdib ni Carmela nang mabilis habang nakatingin kay Sebastian. Nabasa niya agad ang gusto nitong iparating. Hindi siya manhid upang hindi maramdaman ang ibig niyang sabihin. Ito din ang sikretong pilit niyang tinatago dahil alam niyang mali at hindi rin siya espesyal upang mapansin ng gaya ni Sebastian. Alam mo kung anong gusto kong sabihin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sabay iwas ng tingin. Tell me, Mela. Sa palagay mo, anong gusto kong sabihin sa'yo?
Hindi kita tutulungan ng ganito kung wala lamang yon. Hindi kita hahabulin sa lecheng pag-alis mo kung wala lamang yon. Hindi ko rin iuurong ang kasal ko sa babaeng pinipilit sa akin kung wala lamang yun. Pero, hindi ako ang babaeng nararapat sa iyo, Seb. May asawa ako. Masama ang nakaraan ko. Walang-wala akong ikukumpara sa mga babaeng nagkakandara pa sa iyo. Huwag mo na akong pahirapan. At huwag mo akong paasahin dahil masakit masaktan ng pangalawang beses. Sino nagsabi na sasaktan kita? Magtiwala ka sa akin. Mahal kita, Carmela. Ngayon lamang ako nakaramdam ng ganito. Kaya naman pakiusap. Tumingin ka sa akin. At sabihin mo rin na mahal mo ko. Alam ko, nakikita ko sa mga mata mo na mahal mo ko. Seb, tell me, hindi ako nararapat sa iyo. Pagsusumamo ni Carmela. Ngunit hindi nakinig si Sebastian. Bagkus, hinawakan nitong batok ni Carmela at walang pasabing hinalikan nito sa labi. Nagulat man si Carmela ngunit hindi niya rin natiis na hindi humalik pabalik. Bawat banayad na halik ng binata ay mistulang apoy na tumutupok sa kanilang dalawa. Nagpalamon sila sa bugso ng damdamin at init ng katawan. Nakalimutan ng salitang tama at mali. Nakita na lamang ni Carmela na nasa backseat na silang dalawa ni Sebastian. Panay pa rin ang sunggab nito sa labi niya habang ang dalawang kamay ay naglulumikot sa payat niyang katawan. Hindi ito tama. Tutol ni Carmela gamit ang kapiranggot na katinuan na meron pa siya. Wala akong nakikitang mali sa gagawin natin dahil mahal kita. Mahal na mahal. Ani naman ni Sebastian na hindi kinaya ni Carmela ang sensasyong nararamdaman niya sa bawat hagod at halik ni Sebastian sa kanya. Tuluyan na siyang bumigay sa binata. Nagpaubaya siya dahil tulad ng sinabi nito ay may nararamdaman din siya kay Sebastian. Pigil lamang yun dahil alam niyang hindi tamang mahalin ng lalaking ibang buhay sa kanya. Ang mahihina niyang halinghing ang maririnig sa loob ng sasakyan. Hindi nila maramdaman ang lamig ng aircon na dumadampi ngayon sa hubad nilang mga katawan. Walang kahihiyan na inilantad ni Carmela ang mabibilog niyang bundok. Nag-aalab naman ang mga mata ni Sebastian sa nakikitang masarap na putahe sa harapan niya. Hindi na nga ito nakapagpigil pa nang bigla nitong sunggaban ng maliliit na pasas sa gitna ng bundok ni Carmela. Naging dahilan yun upang kumawala ang pinaghalong iyak at ungol sa bibig niya. Palipat-lipat si Sebastian sa dalawang bundok. Kagat dito, sipsipron at bahagyang masahe sa kabila. Paulit-ulit, tila isang sanggol na hindi nakatikim ng gatas. So hot. Mahina pang bulong ni Sebastian nang tantanan nito ang mga dibdib ni Carmela. Nakatingin ito ngayon sa mukha ng dalaga na namumutla at puno ng matinding pagdanasa. Seb, please. Please what? Tudyo pa nito sabay, himas, sa mamasa-masang perlas na nasa pagitan ng mga hita niya. Napapikit naman si Carmela sa pag-aapoy ng buong katawan niya. Matagal na rin nung huling naramdaman ito ni Carmela sa asawa. Ngunit kakaiba ito. Binabaliw niya sa sarap yun. Please, Seb. Iyak niya nang mas lalong bumibilis ang pagmasahe nito sa gitna niya. Please what? Baby, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Saka pa nito pinaratakan ng halik ang liig ni Carmela. Ano ba? Huwag mo akong pahirapan, Seb. Seb, hindi ko malalaman kung anong gusto mo, kundi mo sasabihin sa akin. Muntik nang tumirik ang mga mata ni Carmela nang mas bilisan ni Sebastian ang paglalaro. Sa paraiso niya, mas lalong nanghina ang mga binti niya nang maramdaman ang entrada ng bagay na yon. Labas-masok ito sa loob ni Carmela, na siyang mas lalong nagpainit sa nararamdaman nito. Wala na silang katakot-takot na baka bigla na lamang may makahuli sa kanila, lalo na't hindi ganun katinted ang sasakyan. I love you, Carmela. Mahinang bulong ni Sebastian. Sasagot sana si Carmela nang bigla na lang nanlaki ang mga mata niya sa bagay na matigas at malaking yun na pilit nagsusumiksik papasok sa kalooban niya. Hindi na siya nakapag-react pa
nang maramdaman niya ang tuluyang pag-entrada ng pagkalalaki ni Sebastian sa loob niya. Mainit, matigas at tumitibok-tibok sa loob niya. Ngayon na lamang siya muling nakaramdam ng bagay na yon. May halong kirot at sarap ang nararamdaman niya ngayon. Seb, halinghing ni Carmela nang maramdaman ang lalong pagbao ng bagay na yon. Ano yun, baby? Sabi naman ni Sebastian, sabay halik o papak sa dalawang bundok na kahain sa kanyang harapan. Harder. What? Hindi kita marinig. Pilyong umiti pa ito nang nakakaloko. Seb naman. What is it, baby? Paano ko malalaman kung di mo sasabihin sa akin? What do you want, baby? Sabihin mo sa akin at gagawin ko. Make love to me. Ano? Hindi kita marinig. Ang kaninang nakapikit na mga mata ni Carmela ay nagmulat upang tingnan sana si Sebastian. Ngunit napairap siya nang makitang pilyong ngiti sa mukha ni Sebastian. Ano pa nga bang aasahan niya sa binata kung simulat sa pool ay pilyo talaga ito? What? Huwag mo ako titigan ng ganyan. Dahil baka hindi ako makapagpigil. Sino ba kasi nagsabi na magpigil ka? Doon na napigtas ang PC ng pagtitimpi ni Sebastian. Wala siyang awang naglabas-masok sa kalooban ni Carmela. Madiin, mabilis at may kasamang matinding gigil. Ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan ay ungol at atungal ni Carmela. Sa sobrang sarap. Paulit-ulit niyang narating ang sukdula ng mga oras na yon. Hindi na nga nila napansin ang paglipas ng mga oras dahil abala sila sa pag-akyat sa rurok. Halos mapaos na nga si Carmela sa walang katapusang ungol at halos malamog na nga din ang buong katawan niya. Tumigil lamang sila sa pag-iisang katawan nang sumuko na ang katawan ni Carmela at nawala ng malay sa sobrang pagod. Isinuot ni Sebastian sa dalaga ang puting polo. Pinakatitigan muna ito ng may ngiti sa labi bago hinalikan sa huling beses. Saka nagmaneho pa uwi ng mansyon. Naabutan pa nga siya ni Clara na namumula na ngayon ang mga mata sa galit at luha. Sino nga bang hindi kung ang lalaking mahal mo ay kalong ang babaeng hubad at maraming marka sa buong katawan. Karga ng lalaking akala mong pakakasalan ka na walang suot na pang-itaas at may mga kagat na marka sa leeg. Parang isang hangin lamang si Clara na dinaanan ni Sebastian, kalong ang babaeng totoong mahal niya. Kinabukasan, naalimpungatan si Carmela dala ng mabigat na bagay na nakapatong sa tiyan niya. Nang makarecover sa pagkakatulog ay mabilis siyang napabangon nang maalala ang nangyari sa kanila ni Sebastian. It's 4 in the morning, Mela. Sabi ni Sebastian, nakatabi niya ngayon. Walang suot na damit at nakapikit. Nagulat din si Carmela nang makita niya ang sarili niyang walang suot na damit at puro marka ng kagat ang katawan. Hindi pa naginip ang nangyaring mainit-init na sandali sa kanila. Totoo pala yun. At tanda ang mga pulang marka sa katawan niya. Pati na rin ang mahapding perlas na pinasukan ng ilang beses. Naalala din niya na wala silang ginamit na proteksyon. Kakabahan na sana siya nang maalala niyang hindi pala siya nabuntis ni Carding. Wala dapat siyang ikabahala. Seb, bitawan mo muna ako at gusto kong magbanyo sana. No, tatakas ka lang. Hindi ako tatakas. Gusto ko talagang magbanyo. Fine. Yamot pang sabi ni Sebastian at walang kagatol-gatol na bumangon. Napatili pa si Carmela ng malakas nang bumulaga sa kanya ang perpektong katawan ng lalaki at nanlaki ang matang nakita ang ulo ng pagong sa pagitan ng mga hita nito. Hindi siya makapaniwala dahil pumasok ang malaking bagay na yun sa katawan niya. Hindi na siya magtataka kung paanong punong-puno ang pakiramdam niya at kamuntikan na siyang mamatay sa kaligayahan. What? Kala ko ba gusto mong magbanyo? Takang tanong pa nito, kaya naman nagtaka na rin si Carmela. Bakit ka bumangon? Pwede mo namang ituro sa akin kung alin dyan ang banyo mo. Di naman siguro ako maliligaw sa palahasyo mong to, di ba? Silly. Gusto ko lang makasigurado na ligtas ka. Ligtas? Kahapon nga. Hindi ako ligtas dyan sa ulo ng pagong na yan eh. Mahina lamang, nasabi ni Carmela. May sinabi ka? Tanong pa muli ni Sebastian matapos makapagsuot ng boxer. Wala. Paabot naman ako ng damit ko, Seb. Again?
Yung mga damit ko sana, paabot lang ako. Ginuso pa ni Carmela ang mga gamit niya na nasa lapag, pati na rin ang panty niya na nasa paanan ni Sebastian. Pinamumulahan tuloy siya ng mukha. Gusto mo bang buhatin kita papuntang banyo? Hindi ka ba makakalakad? Sabihin mo lang, kaya kitang kargahin papuntang banyo. Ano ka ba? Kaya ko sarili ko. Ano bang sinasabi mo dyan? Teka nga, at magbibihis ako. Talikod ka muna. Ba't naman ako tatalikod kung nakita ko na lahat ng parte ng katawan mo? Hindi lang nakita, natikman ko pa. At sinisigurado ko na bawat parte na yan, namarkahan ko. Mas lalong namula ang mukha ni Carmela dahil muling bumalik sa alaala niya ang sinabi nito. Muling nakaramdam ng kakaiba si Carmela sa pagitan ng mga hita niya. Kuryente at init, kaya bago pa siya malunod muli sa apoy na yon, ay nagtugon na siya sa banyo upang makapagbihis. Akala niya ay yun na ang sagaran niyang kahihiyan, ngunit hindi pala. Dahil nakita niya ang buong katawan niya na walang lugar sa mga love bite ni Sebastian. Lieg, dibdib at hita at ang perlas ng silanganan. Maski ang puwet niya sa likod ay meron. Napakagatlabi tuloy siya nang mapagtanto na kahit gaano kabait ang binata ay nagiging halimaw ito sa ibabaw niya. Muling lumipas ang mga araw at mas naging mapusok na si Sebastian kay Carmela. Hindi na rin ito tinatago ang nararamdaman niya. Kaya naman mas nagpahirap ito sa sitwasyon ni Carmela. Hindi na talaga niya mapigilan ang bugso ng damdamin. Kaya naman bawat halik nito sa kanya ay nagpapaubaya siya. Ngayong buong linggo ay nagpaalam si Sebastian na may asikasuhin sa ibang bansa. Kinakabahan man nung una ay wala din namang nagawa si Carmela kundi hayaan ito. Wala siyang karapatan upang pigilan ito. Ngunit bago naman umalis si Sebastian ay nagbigay ito ng credit card. Ang bili ng binata ay gamitin ito sa kahit anong naisip niya. Pero wala namang maisip si Carmela na bibilhin. Maliban sa ticket, pauwing Pampanga. Dahil nais niyang dalawin ang pamilya niya. Hindi na siya nakapagpaalam pa kay Sebastian dahil hindi niya alam gamitin ang cellphone na binigay din ito. Kinakabahan siya dahil wala siyang balita kay Carlo simula nang mapadpad siya sa poder ni Sebastian. Ngunit wala siyang dapat pang ikatakot. Aba, Carmela, ikaw ba yan? Napakaganda mo na. Sabi ng ginang na madalas niyang paglabhan noon. Ngumiti ng tipid si Carmela at saka nagpaalam na aalis. Ayaw niyang maging kwento ng buong bayan, kaya naman mabilis lamang ang pagbisita niya at aalis din siya. Sa maliit na kubong sira at pinagtagpi-tagpi, naroon ang ina niyang may katandaan na. Patuloy sa pagkusot ang kulubot at sugutan nitong kamay. Hindi napigilan ni Carmela ang maiyak sa sitwasyon ng ina. Ang ama naman ay tulad ni Carlo, ang manok na panabong na naman ang hawak. Nang mapansin siya ng ina, ay dali-dali itong tumayo at tumungo sa kanya. Anak? Anak? Bakit ngayon ka lang napadalaw? Sabi ni Carlo ay bigla mo na lang siyang iniwan. May bahid ng pag-aalala ang boses ng ina. Nay, mahaba pong istorya. Narito po ako para bisituhin lang po kayo. Anak, iniwan mo na ba talaga ang asawa mo at sumama sa ibang lalaki? Anak, hindi ba naging mabuting asawa sa'yo si Carlo? Nay, naging mabuting asawa siya. May mga bagay lamang na hindi na dapat pang malaman dahil ayoko masira ang konting respeto na meron kayo sa kanya. Ani Carmela, sasagot pa sana ang ina nang biglang lumapit ang ama na may pagkamuhi sa mga mata. Bakit ka bumalik dito? Hindi ka ba mapakain ng kabit mo? Kaya umuwi ka pa dito, Carmela? Hindi ko akalain na kaya mo maging bayaran para lang iwanan ang asawa mo. Tay, wala po kayong alam sa pinagdaanan ko noon. Anong wala? Alam ko ang ginawa mo kay Carlo. Iniwan mo ang asawa mo para sa ibang lalaki. Wala ka talagang silbi. Hindi ko alam sa babaeng to kung bakit ka pa niya pinalaki at binuhay. Sigaw ng ama. Wala ho kayong alam sa ginawa sa akin ni Carlo. Wala kayong alam na kamuntikan na akong... Bebang! Isang tinig ang bigla na lamang pumutol sa sasabihin ni Carmela. Hindi lang basta-basta boses, kundi boses ng lalaking tumarantado sa kanya. Buti nakabalik ka na. Miss na kita. Kala ko di mo na ako babalikan. Alam mo bang 1 linggo pa din ako sa kulungan. Mabuti na lang nakapagpiyansa na ako. Iyak nito sa harapan ni Carmela. Subalit hindi makita ni Carmela ang simpatya sa mukha ng dating asawa.
Ang nakikita lamang niya yung demonyong nagbenta at muntik nang pumatay sa kanya. Hindi na dapat siya matakot dahil si Sebastian ang tanging tao na kakampi at tutulong sa kanya. Hindi na rin niya nais pang bumalik sa lalaking sinayang ang pagmamahal niya. Si Sebastian na ngayon ang lalaking nagpapatibok sa puso niya. Kung tama ang pagkakarinig niya ay nakulong ito marahil sa mga utang niya, ngunit wala na siyang pakialam roon. Bumisita lang ako kay nanay, pero aalis din ako pagkatapos. Sakto, may niluto akong kaldereta sa bahay natin. Halika na, marami pa tayong pag-uusapan. Miss na talaga kita. Hindi ako pumarito para makikain sa'yo, Carlo. Narito ako para bisitahin si nanay at tatay. Pasensya na, uuwi na ako. Uuwi saan? Pwede mo ako isama? Hinawakan pa siya ni Carlo sa kamay, kaya naman naging alarmang pakiramdam ni Carmela at hinampas ang kamay ng dating asawa. Hindi yun nagustuhan ni Carlo kaya otomatik na nagtaas ito ng kamay upang hampasin sana si Carmela nang pumagit na ang ina nito. Carlo, bakit mo naman sinasaktan ang anak ko? Ni minsan ay hindi ko pinagbuhatan ng kamay yan. Malakas na sigaw ng ina ni Carmela. Nay, kumalma ka po. Anak, umuwi ka na sa amin ng tatay mo, okay? Nay, hindi na po ako pwedeng umuwi sa inyo. Maganda na po ang buhay ko sa Maynila. Huwag ka mag-alala, Nay, dahil kapag okay na, isasama kita. Anong isasama ang pinagsasabi mo dyan? Asawa mo pa rin ako, Carmela. Malakas na sigaw ni Carlo sa babae. Hindi mo ako asawa. Walang kasal na naganap. Walang katibayan na asawa mo ko dahil niloko mo ako sa bagay na yan. Ang dami kong tiniis na paghihirap simula na maging asawa kita. Minahal kita. Lahat-lahat binigay ko sa'yo. Pero nagawa mo pa rin akong ibenta sa sarili mong kumpare. Hindi na napigilan ni Carmela na isigaw ang mga katagang yun. Gulat na gulat ang sarili niyang ina na maski ang ama ay napatigil sa ginagawa. Nakaramdam naman ng takot si Carlo dahil nasiwalat na ang matagal nang tinatago. Tiniis ko lahat dahil ang akala ko ay kasalanan ko kung bakit hindi kita mabigyan ng anak. Pero napagtanto ko na isa ka palang demonyo. Pero maraming salamat. Kundi dahil sa iyo, hindi ako makakatagpo ng taong mamahalin ako at tatanggapin ako ng totoo. Anong sinabi mo? Taong mamahalin? Tatanggapin ka? Oo, Carlo. Dahil ngayon, natagpuan ko ng taong mamahalin ako kung ano ako. Tatratuhin ako na isang tao at hindi kailanman gagawin ang mga ginawa mo sa akin. Malandi ka talagang hayop ka. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Carmela. Sumubsob din ito sa lupa. Lasang-lasa ni Carmela ang dugo sa loob ng bibig niya dahil sa lakas ng sampal. Iyak naman ang iyak ang inay ni Carmela at umawat na rin ang ama ni Carmela. Subalit wala nang nagawa pa ang lahat sa pagwawala ni Carlo. Hindi pa ito nakontento sa sampal ay hinila pa rin ang buhok ni Carmela at saka hinarap sa kanya. Hindi kita ibibigay sa lalaking sinasabi mo dahil kahit balibalik ta rin man natin ang mundo, asawa mo pa rin ako. Ako ang unang umangkin sa'yo at pinagsawaan ka na. Kaya ano sa palagay mo? Matatanggap ka ng ibang lalaki bukod sa akin? Carmela, isa ka lang basura. Bitawan mo ko. Uwi na tayo. At huwag na huwag kang lalabas ulit. Bitawan mo ko, sabi. Uuwi na tayo, sabi. Wala nang nagawa pa si Carmela kundi sumama kay Carlo sa dati nilang bahay upang hindi na lumala pa ang gulo at pagwawala nito. Pagpasok pa lang sa loob ng bahay ay agad siyang hinalikan nito, ngunit isang malakas na tulak ang ginawa ni Carmela. Nag-iinarte ka na ngayon? Ito na lang ang kaya mong ibigay sa akin tapos mag-iinarte ka pang buwisit ka? Sumama ako sa iyo para hindi na lumaki ang gulo, pero aalis ako sa impyernong bahay na to at hindi na ako babalik. Doon ka nagkakamali dahil hindi ka nalalabas sa bahay na to. Babalik tayo sa dati. Ikaw bilang asawa ko, ako bilang asawa mo. Nababaliw ka na? Hindi pa ba sapat na lahat ng ginawa mo sa akin noon? Kung paano mo ginawang impyerno ang buhay ko? Ha? Hindi ka ba nakakaramdam ng konsensya sa ginagawa mong pagbenta sa akin sa sarili mong kumpare? Hindi naman nangyari, di ba? Wala din ako na pala sa bagay na yun. Kaya naman ano pa ka nagagalit mo dyan? Magalit ka kung inalaw ka niya, kaso hindi. Hindi mo talaga naiintindihan, no? Sa palagay mo ba, dapat pa ako magpasalamat sa'yo?
kasi hindi niya ako nagawa ng mali. Wala ka talagang Diyos sa katawan, Carlo. Bakit bang dadamo ha? Asawa mo pa rin ako kahit anong mangyari. Hindi mo na ako asawa. Kaya tigilan mo na ako kung ayaw mong ipakulong kita. Pagbabanta ni Carmela. Subalit hindi man lang nakitaan ng takot si Carlo. Bagkus, kinuha nito ang bag ni Carmela at kinalkal ang laman. Ano ba? Ibigay mo sa akin yan. Lumigil ka. Ang gusto ko lang makita naman ang bag mo. Wow, ito ang bagong labas na cellphone ah. Akin na to. Sinabi nang ibalik mo sa akin yan. Pinilit makuha ni Carmela ang bag niya. Ngunit naging bigo siya. Lalo na nang makita ng dating asawang credit card na bigay ni Sebastian. Mayaman talagang nilandi mo ah. Iba ka talaga. Ibalik mo yan. Hindi sa'yo yan. Hindi rin yan sa akin. Oo, babalik ko. Kapag naubos na at napakinabangan ko na yung laman. Carlo, please. Ibalik mo na yan. Umalis ka nga. Tinulak pa siya ni Carlo at saka dali-daling umalis. Dala ang gamit na bigay ni Sebastian. Wala siyang magawa kundi umiyak na lamang dahil sa huli ay bumalik siya sa buhay na tinakasan niya. Samantala, abala naman si Sebastian sa ibang bansa dahil sa pag-aayos ng mga bagay-bagay. Ngayong araw din ang uwi niya sa Pinas, kaya naman aligaga siyang tinapos lahat dahil miss na niya si Carmela. Ilang beses niyang tinawagan ng babae sa cellphone, ngunit walang sumasagot, kaya naman dinamba siya ng takot. Nang araw din na yon, ay umuwi siya sa Pinas at walang Carmela ang sumalubong sa kanya sa mansyon. Si Clara ang naabutan niya, suot ang simpleng damit na hindi niya pag-uugaling gawin. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Carmela? Hindi ko alam. Dumating ako dito simula kahapon at hindi ko naman siya nakita. Anong ginawa mo sa kanya? Binabalaan kita kapag nalaman ko may kinalaman ka sa pag-alis niya. Sisiguraduhin kong babagsak ang kumpanya nang walang kwenta mo, ama. Seb, hindi ko magagawang sinasabi mo. Lalo na, ano bang pakialam ko sa babaeng yun? Ikaw ang pinunta ko rito at hindi siya. May konsensya pa rin ako na lumaban ng patas sa kanya. Totoo naman na wala siya dito simula kahapon nang dumating ako. Buisit. Yun na lamang ang nasabi ni Sebastian bago umalis sa lugar na yun. Tinatawagan niya rin ang kaibigang pulis upang ipahanap ang nobya sa mga ito. Mabilis lamang at nalaman ni Sebastian na umuwi ang babae sa probinsya nito at hindi na bumalik. Dumagdag pa sa galit ni Sebastian ang report ng sekretarya niya dahil sa milyon-milyong halagang nilustay ng babae na alam naman ni Sebastian na malabong gawin niya ito. Kaya ng gabi ding yun ay nagtungo ito sa probinsya para bawiin ang babaeng kanya na. Sa madilim at mainit na kubo ay naroon si Carmela. Nakatali ang paa niya gamit ang kadena, kaya naman hindi siya makaalis. Hindi rin siya makahingi ng tulong dahil pinagbabantaan ni Carlo ang mga kapitbahay. Wala siyang magawa kundi antayin na may magligtas sa kanya. Bigla na lamang pumasok sa isipan niya si Sebastian. Natatakot siya na baka hindi na siya maalala nito o maisipan pang hanapin ngayong nawawala siya. Tanggap niya, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na hindi masaktan. Napawi ang lungkot at pag-aalala niya nang marinig ang pamilyar na boses na nagwawala sa labas ng kubo. Labas niyo si Carmela! Ipapakulong ko kayong lahat! Seb! Malakas niyang hiyaw, umaasa na maririnig siya nito. Carmela, nasa loob ka ba? Sa isang iglap ay nasira nito ang pintuan ng kubo. Bumulaga sa kanya si Sebastian na nakasuot pa ng suit. Pawis na pawis at may kaunting dugo sa sentido at labi. Anong nangyari sa'yo? Bakit may mga dugong noo at labi mo? Nakipag-away ka ba? Mamaya ako nasasagutin yan. Ang malaga ngayon, makalis tayo dito bago ko mapatay ang dati mong asawa. Seb, umaming ka sa akin. Anong ginawa mo? Nothing. Seb. Fine. Binugbog kong demonyong yun. Sisiguraduhin kong makukulong sa kulungan yun habang buhay. Nanggagalaiting hiyaw nito bago kinarga si Carmela at naglakad pabalik sa sasakyan. Tahimik lamang sila sa biyahe at hindi nagkikibuan. Wala ding lakas ng loob si Carmela na umpisahan ng pag-uusap dahil ramdam talaga niya na galit si Seb. Wala siyang magawa kundi ang manahimik at laruin ang mga kuko. Baka sakaling mabawasan ang kaba na nararamdaman. Hanggang sa makabalik sila sa mansyon at hindi pa rin siya nito kinikibo. Kaya naman nagsimula ng kabahan at makaramdam ng takot si Carmela. Seb? Mahinang tawag niya sa pangalan nito subalit hindi man lang siya binalingan ng tingin. Kaya naman mas lalo siyang lumuha habang nakatayo roon
sa gitna ng living room. Lumipas ang mga araw at hindi pa rin sila nagkakaayos. Tahimik na nagsasabay sa hapag at natutulog nang magkahiwalay. Gusto mong magtanong ni Carmela subalit mas lalo siyang natatakot na harapin ang problema nila. Kaya pinili niyang kimkimin ang sama ng loob at pag-aalala. Mabuti na lamang at meron silang mga kasama sa bahay na si Nanay Baby. Siya ang tagaluto tagalinis ng mansyon, kaya naman ang tanging gagawin ni Carmela ay magpahinga at humilata. Iha, mabuti naman nagising ka na. Pinaganda kita ng almusal. Kumain ka na. Salubong ng matanda kay Carmela na papasok ngayon sa kusina upang uminom sana ng malamig na tubig dahil ilang araw na siyang suka ng suka sa umaga. Napakasama ng pakiramdam niya at nahihilo pa, kaya naman hindi niya alam kung ano bang nakain niya. Ayos ka lang ba, Iha? Bakit namumutla ka ata? Ang sabi naman kasi sa'yo, huwag mo nang antayin si Sir sa gabi at abala lamang yun. Umalis na po ba siya, Nay? Oo, kanina pang madaling araw. Kasama nga niya yung babae na maganda. Maaga din nagtungo dito. Babaeng maganda? Sino ho, Nay? Ano hong pangalan? Kumabog ang dibdib niya at nagsimula ng manikip yun. Yung Clara ata ang nadinig kong binigkas si Sir. Oo, tama, Clara. Umalis sila kanina eh. Kaninang umaga pa. Alam niyo po ba kung saan sila nagpunta? Iha, okay ka lang? Bakit lalo ka atang namutla? Kinakabahan na tanong ng matanda nang magsimula na ring makaramdam ng pagkahilo si Carmela. Hindi na nga nakasagot pa at mabuti na lamang ay nakaalalay ang matanda upang hindi bumagsak si Carmela sa malamig na tiles. Sa kabilang banda naman ay si Sebastian na abala sa pagpili ng engagement ring para sa babae. Ilang araw na rin kasi silang hindi nag-uusap at nakikita niyang nahihirapan na ito. Kaya naman kailangan niyang ayusin ang relasyon nila. Nais niyang pakasalan si Carmela sa lalong madaling panahon. Lalo na ngayon na nagawa niyang ipakulong ang dating asawa nito ng panghabang buhay. Sinigurado niyang mabubulok ito upang hindi na makapanggulo pa. Nakangiti pa siyang pumili ng pinakamahal at pinakamagandang singsing. Alam niyang bagay ito sa dalaga kaya naman wala siyang pagdadalawang isip na binili ito. Ngunit nawala ang ngiti niya sa labi nang makita si Clara na muling pumasok sa loob ng opisina kasama ang pamilya niya. Anong ginagawa niyo rito? Malamig na tanong ni Sebastian sa pamilya at kay Clara. Totoo ba itong nababalitaan namin? Napakakasalan mo raw ang babaeng may asawa na? Nahihibang ka ba, Sebastian? Hindi kita pinalaki upang maging pangalawa lamang. Hiyaw ng ina. Hindi ba pangalawa ka rin naman ni Daddy? Ano masama sa pagmamahal ng pangalawa? Hindi siya kasal sa una niyang asawa, kaya naman wala akong nakikitang masama. Hindi mo ba talaga iniisip ang kapakanan ng pamilya natin? Si Clara ang nababagay sa iyo dahil galing siya sa maayos na pamilya. Saan? Sigurado ka ba sa desisyon mo? Pumagitna na naman ni Sebastian. Hindi ko kailanman nais na pakasalan si Clara. Alam niyong pakakasalan ko lamang siya noon dahil sinabi niyo. Pero ngayon natagpuan ko na ang babaeng gusto kong pakasalan. Wala na kayo magagawa para pigilan yun. Bastos ka talagang bata ka. Tita, okay lang po. Okay lang po na hindi na matuloy ang kasal namin ni Seb. Pwede ko naman po itong sabihin kay Dad. Hindi ko lang po masisigurado na tutulungan pa po kayo ni Dad. I'm sorry po. Iha, don't say that. Dahil alam mong malaking tulong ang bagay na yon upang mapanatili namin ang posisyon sa pinakabayamang pamilya sa buong mundo. Kakausapin ko ang anak ko at itutuloy natin ang kasal niyo. Sabi ng ina ni Sebastian. Leave. Anong sinabi mo, Seb? Nahintakutan na sabi ng ina. Ang sabi ko, umalis na kayo sa opisina ko kung wala kayong sasabihin pa. Hindi ko kailangan ng tulong ng ama niya para maging mayaman dahil mas mayaman ako sa inyo. Ano bang sinasabi mo dyan? Alam mong tradisyon na sa pamilya natin ang pagpapakasal sa parehong level ng pamumuhay. Ang babaeng kinababaliwan mo ay wala ni piso sa bangko. Isang kain, isang tuka lamang ang buhay. Tapos pakakasalan mo. Hindi ka ba nahihiya sa sasabihin ng ibang tao? Hindi ka ba kinikilabutan na baka gamitin ka lamang ng babaeng yan para sa sarili niyang kapakanan? Sigaw ng ina talaga namang nagwawala na.
Ngunit si Sebastian ay nanatiling kalmado. Just leave. Seb, anak, makinig ka naman sa akin please. Alam kong makakabuti sa iyo, kaya naman makinig ka sa akin. Tingnan mo ang kapatid mo si Celine, nasa maayos na pamilya na. Ulitin ko pa ba sinabi ko? Ang sabi ko, umalis na kayo sa opisina ko. Hindi ko kailangan ng pangaral mo tungkol sa babaeng pakakasalan ko. Ayoko itong bastusin. Pero, ang mangmaliit ng babae, dahil lamang sa mayamang ka na, simula ng pakasalan mo, daddy ko, ay wala kang karapatan. Hindi ba't isa ka ring babaeng mahirap noon, napilit na umakyat sa tuktok para maging... Ayan bang napala mo sa babaeng yon? Maging bastos? Kapag pinakasalan mo ang babaeng yan, kalimutan mo na may pamilya ka at ina. Dahil itatakwil ka namin. Galit na sigaw ng ginang. Kesa matakot, ay mas lalo lamang ngumisi si Sebastian. Ngising, kahit sino ay matatakot, maski ang sariling ama. As if I care. Si Carmela lang ang kailangan ko, hindi kayo. Umalis na kayo. At mas maganda yan, huwag na kayo magpakita sa akin. At ikaw, Mrs., tantanan mo ng pagiging mapapil sa buhay ko dahil hindi kita ina. So get out. Umalis din kalaunan ng pamilya ni Sebastian. Napahilot pa siya sa sentido dahil sa stress na naramdaman. Ngunit nang maalala si Carmela na naghihintay ngayon sa mansyon, ay unti-unting nawala yun. Sa kabilang banda naman, si Carmela ay nakaupo sa inodoro habang tanga ng PT na binili ng nanay baby. Nakatulala at hindi malaman kung ano bang ire-react nang lumabas roon na positibo ito. Paano? Kung hindi nga sila nagkaanak ni Carlo kahit anong subok nila. Iha, Carmela, anong resulta? Sigaw ng ginang na nasa labas ng banyo. Dali-dali siyang tumayo at lumabas. Doon bumagsak ang mga luha niya. Nay, buntis po ako. Oh Diyos ko, salamat po. Maraming salamat po. Matutuwa si Sebastian kapag nalaman niya magkakaanak na kayo. Pero, paano po nangyari? May nauna po kong asawa at hindi po kami biniyayaan ng anak kahit anong ulit namin. Bakit ako nagdadalang tao ngayon? Hindi ko maintindihan. Dahil sabi ng albularyo na tumingin sa akin noon, baog daw po ako. Iha, kung buntis ka na ngayon at hindi ka nabuntis noon, isa lang ang ibig sabihin, ang dati mong asawang baog at hindi ikaw. Totoo po? Kung ganun, ang lahat ng hirap at pasakit na nangyari sa akin noon ay hindi dahil sa akin. O Diyos ko po. Tumahang ka na at makakasama yan sa bata. Magpahinga ka na muna at huwag kang tumayo-tayo ha? At ipaghahanda kita ng makakain mo. At aligagangang nagpuntang matanda sa kusina. Hindi pa rin makapaniwala si Carmela sa magandang balita tungkol sa pagbubuntis niya. Hindi rin siya makapaghintay na sabihin ito kay Sebastian sa oras na umuwi ito sa mansyon. Makalipas ang 3 oras, ay sa wakas, nakauwi na si Sebastian sa mansyon. May dala siyang bouquet at bulaklak at ang singsing na napili niya kanina. Plano niyang mag-propose kahit na simpleng paraan lamang. Ngunit naabutan niya si Nanay Baby na nagbababa ng pagkain mula sa silid sa taas. Sir, nakauwi na po pala kayo. Mabuti naman po at nasa itaas si Madam, nagpapahinga. May sakit ba siya, Nay? Naku, wala. Pagod lamang siya at kailangan na rin niya magpahinga. Sige na, at mauuna na ako. Pumunta ka na roon at nang mapag-usapan yung problema niyo. Sabi ng ginang saka na ito naglakat paalis. Naiwan si Sebastian sa may hagdan. Pinagmamasdan ng bulaklak at ang kahon ng singsing sa kamay niya. Hindi niya alam na isang balita ang magpapabago sa lahat ng plano niya ngayong gabi. Tahimik na tahimik ang buong mansyon nang umakyat si Sebastian sa silid kung nasaan si Carmela. Hawak ang bouquet at ang puting rosas at ang maliit na kahon ng singsing sa bulsa. Ramdam niya ang kabog ng dibdib niya sa bawat hakbang. Halo ang kaba at takot sa magiging sagot ni Carmela. Pagdating niya sa tapat ng silid, bahagyang nakabukas ang pinto. Marahan niya itong itinulak at sumilip sa loob. Nandun si Carmela. Nakaupo sa kama, nakayakap sa unan habang tila malalim ang iniisip. May bakas ng luha sa pisngi nito, ngunit may kakaibang liwanag din sa mga mata.
Carmela. Mahinang tawag niya. Napalingon ng babae at napangiti ng banayad. Sebastian, andiyan ka na pala. Lumapit siya at iniabot ang bouquet. Para sa'yo. Alam kong matagal na kitang hindi napapasaya. Pero gusto kong bumawi. Nangingiti si Carmela habang tinatanggap ang mga bulaklak. Ang ganda, Seb. Pero kasabay ng ngiti ay ang pagpatak muli ng luha. Agad itong napansin ni Sebastian. Hey, bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Dahil ba ito sa hindi natin pag-uusap tungkol sa nangyari ng gabing yun? Gusto ko nang humingi ng tawad kung naging matigas ako at umiwas. Gusto ko lang nang bago ka kausapin, mapakulong ko na yung hayop na yun. Patawarin mo ko kung nasaktan at umiyak ka nang dahil sa akin. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Seb, bakit kasi hindi mo ako pinapansin? Ang akala ko, ayaw mo na sa akin. Iyak nito sa dibdib ni Sebastian. Pinapalo-palo pang dibdib, ngunit tawa lamang ang nagawa ng binata. Sorry na, hindi na mauulit. Promise? Sorry din kung di ako nagpaalam sa'yo. Sorry lang? Walang kiss? Kiss? Pero may sasabihin kasi ako eh. Ako rin. Nagkatinginan pa sila at bagyang nangingiti. Huminga ng malalim si Carmela. Sabay inilapag ang bulaklak sa gilid ng kama. Sebastian, may sasabihin ako sa'yo. Napalunok naman si Sebastian dahil ang akala niya ay masamang balita ang sasabihin ng babae. Ano ba yun? Tumayo si Carmela at marahang hinawakan ang kamay niya. Seb, buntis ako. Parang huminto ang oras sa silid na yun. Natulala si Sebastian at hindi gumalaw sa pagkakaupo sa ibabaw ng kama. Buntis? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Sebastian. Paulit-ulit niyang tinitigan si Carmela. Tila sinisiguro na totoo ang narinig niya. Sumabog ang ngiti sa labi ni Sebastian. Sabay napahawak sa ulo. Natatawa at naiiyak sa tuwa. My God, Carmela. Magkakaanak mo tayo. Totoo to? Oo, Seb. Totoo. Hindi na siya nakapagpigil. Niyakap niya ito ng mahigpit. Halos hindi makahinga si Carmela sa higpit ng yakap, pero ramdam niya ang bawat pintig ng puso ng lalaki. Salamat. Salamat at binigyan tayo ni Lord ng ganitong biyaya. Bulong ni Sebastian habang hinahaplos ang buhok ni Carmela. Hindi mo alam kung gaano ko ito pinangarap. Marahan siyang kumala sa yakap ni Sebastian at gumiti. Seb, natatakot ako. Baka mawala ulit to. Baka hindi ko to kayanin kung may mangyaring masama. Hinawakan ni Seb ang magkabilang pisngi niya at tinitigan siya ng diretso sa mata. Walang mangyaring masama. Carmela, hindi kita pababayaan. Hindi ko hayaang makakalapit pa sa iyo, demonyong yun. Kinuha niya ang maliit na kahon sa bulsa at binuksan niyon sa harap ni Carmela. Carmela, malumanay niyang sabi, halos pabulong. Hindi ito ang granding proposal, pero galing to sa puso ko. I wanna make it official. Will you marry me? Napatakip ng bibig si Carmela. Mangiyak-ngiyak na napangiti. Sebastian. Mahinang tawag sa pangalan ng lalaki. Tumango siya. Halos hindi makapagsalita. Oo. Oo, Seb. Papayag ako. Lumuluhang sabi ni Carmela. Ganun na rin si Sebastian at nanginginig pa nang isuot niya ang singsing sa daliri nito. Pagkatapos ay doon naglapat ang mga labi nila habang parehong lumuluha sa saya. Dahil sa wakas, natagpuan na rin nila ang labis na kaligayahan sa piling ng isa't isa. Hindi lamang sila, kundi magiging 3 na sila sa pamilyang bubuuhin nila. Pinapangako ni Seb na walang sino man ang makakasira ng pamilya nila ng babaeng iniibig niya dahil pinapangako niyang aalagaan at poprotektahan niya ang mga ito. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-iibigan ni Carmela at Sebastian. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig at naway makasama ko kayong muli sa susunod na kwento.